Good day sa inyo mga ka-visions, and Happy New Year sa ating lahat. Meron akong i-share sa inyo. And this vision ay nakita ko last day of January 2025. Nag-serve ako for 9 o'clock mass sa choir. And doon nga ipinakita sa akin. First, ito yung isang lalaki siya na nakasakay sa kabayo. Akala ko ano lang siya, parang normal lang na, parang ordinaryong tao lang siya. Tapos bigla na lang nakita ko, nakaharap sa akin, nakita ko yung face nung lalaki. And naging familiar sa akin kasi kung nakakapanood kayo ng YouTube, siguro na-encounter nyo na yung sino ba to? Yung 9 years old na girl na na-interview siya dati sa Oprah, na sinasabi niya na nakipag-usap sa kanya si Jesus Christ, na ipinta siya, tapos kumbaga i-share din yung mga visions niya through painting, parang ganun. So nagulat ako kasi yun nga yung nakita ko, hindi na yung usual na nakikita natin sa mga kung paano natin nakikita si Jesus Christ, na medyo mahaba yung buhok, na medyo maamo yung muka. Pero doon sa nakita ko, napaka-strong ng personality niya, parang napaka-strong, kumbaga sa ano, yung talagang hard siya, yung hindi ko kasi maipaliwanag kasi kung nakikita natin yung mukha ni Jesus Christ, na yung sa mga usual na nakita natin na mahaba yung buhok niya, kagaya dun sa mga napapanood natin na every Holy Week na Passion of Christ, diba, nakikita natin yun, mahaba yung buhok niya, tapos parang napakaamo ng mukha niya. Pero nung nakita ko siya nung sa vision ko, yun nga, sobrang yung mukha niya, malakas yung personality niya. Tapos yun nga, nakilala ko siya na yung pinaint nga nung certain Akian Kramaric, yun yung nagpaint sa kanya. Napakilala ko siya kasi yung hair niya, yung parang short lang siya, pero parang pag ganun. Tapos which makita nyo naman dito sa video ko, sa screen. Yun, nakita ko siya and talagang nagulat ako kasi sabi ko, yun nga yung painting na sinabi nung girl, na yun daw yung true image, true picture ni Jesus Christ. And isa pang kinagulat ko ay yung nakita ko yung mukha niya, malungkot siya, even though hard or napaka-strong personality niya, magkita mo sa mukha niya nung oras na yun ay malungkot siya. At yung lalo pang sa akin is yung magsimula siyang umiyak. Nakita ko ng kumbaga ng tears sa kanyang mga mata na bumabagsak. And actually that day, that time, parang feeling ko yung bumagsak din yung energy ko, yung parang kumbaga na magnet ako dun sa emotion na ipinakita niya, na talagang sobrang lungkot niya. And yun nga yung umiiyak na siya. And alam niyo yung una kong nasabi nung nakita ko yung sad face niya, yung kanyang pagluha, is nagsorry ako sa kanya, kasi dahil sa, alam mo yun, kailangan niyang maramdaman yung ganong klase ng sakit dahil sa mga taong tulad natin na makasalanan. And nagsorry din ako sa kanya kasi nga yun, kailangan siyang makaranas ng kumbaga ng sakit kahit na wala naman siyang ginagawa. And ang huling-huling nasabi ko sa kanya is, please give us another chance.
na makapagbago, na kumbaga ma-realize namin yung mga mali namin. I know wala tayo sa lugar para magsabi ng ganun dahil nga sobrang makasalanan na ng tao ngayon. Pero ginrab ko yung opportunity na yon na sabihin sa kanya or kumbaga magbeg sa kanya na bigyan pa tayo ng chance. Kasi yung luha niya na ipinakita sa akin is hindi ko alam kung para saan yun. Yung luha, yes, understandable na naluluha siya, na umiiyak siya dahil sa sobrang makasalanan ng tao. Pero yung kasunod nun, na pwedeng kumbaga, siguro umiiyak siya dahil may paparating na hindi maganda sa atin. Na dahil sa sobrang mahal na mahal niya tayo, ay kahit papano nandun pa rin yung pagmamahal niya bilang ama nating lahat. Pero wala na siyang magagawa kasi yun nga, naging makasalanan tayo, kumbaga pinili pa rin natin na magkasala kesa magbago at iwan yung mga dati nating ginagawa at bumalik sa kanya. Sana itong video na to ma-realize natin na yun nga, hindi natin alam kung ano yung meaning ng kanyang pag-iyak. So ang ano ko na lang is nagpray na rin lang ako na kung halimbawa man na hindi, kumbaga hindi naman natin kumbaga kung hindi mapiprevent yung mga dilubyo, kung ano mang kalamidad yung dadating sa atin, is wag na lang niya tayong pababayaan. Talagang sobrang emotional ako that day kasi sobrang yun nga, yung nakita ko siyang umiiyak at parang kumbaga sa ano, ipinakita niya sa akin yung kanyang true image na although mabait siya kasi alam mo yun, mararamdaman ko na mahal niya pa rin tayo kahit na ano pa yung ginawa natin sa kanya, kahit na kumbaga sobra dami na nating kasalanan, pero makikita mo pa rin yung sincerity, yung kanyang pagmamahal sa pamagitan ng kanyang mga mata, na kumbaga sa ano, gustong niya tayong i-embrace lahat, gustong niya tayong kumbaga i-save lahat. Pero tayo na kasi yung gumawa ng sarili nating destiny na talikuran siya at gumawa ng mga kasalanan. Kaya yung paghingi ko sa kanya ng second chance, ng chances, sana ma-realize natin na binigyan pa tayo ng panahon, ng oras ni God para magbalik loob sa kanya. Kaya wag nating sayangin yun. Baga wala man akong karapatan na hingin yung chance na yun, pero binigyan niya ako ng kumbaga ng pagkakataon na sabihin sa kanya yun. So ginrab ko yung opportunity na yun para tayo naman po ay kumbaga mapagbigyan niya. So sana wag masayang yung pwedeng sabihin ng iba na hindi naman siya or hindi naman galing kay God yung mga nakita ko, or hindi galing sa langit yung pinakita sa akin, pero wala na akong pakialam doon. Ang gusto ko lang ay i-share sa inyo kung ano man yung nakita ko. So that's it mga ka-vision. Happy New Year sa ating lahat. Sana maging maligaya tayong lahat at magdasal, at kung maaari magsisi tayong lahat sa ating mga kasalanan.